Marami pong lalabas sa smartphone ngayon August 2026 at siguradong isa rito ang inaabangan nyo. Unahin ko na po dito sa Nubia Neo 5 Max, ang literal po na pinakamalaking smartphone na meron pong tablet size na meron pong 7.5 inches sa display. Meron po siyang Dimensity 7100 na processor. Mukhang malamig na thermal din po ang selling point ng smartphone na to. Tapos meron po siyang 7.1 mAh siya battery. Hindi pa marino guys kung magiging magkano po yung discounted po na presyo niya. Pero pagka po tumingin tayo sa may Shopee, isang presyo po niya is naglalaro po siya sa may around 20,000. Pero syempre maganda po kung abangan po natin yung pinaka-release date po niya para makita natin kung magkakaroon po siya ng malaking discount. Magkakaroon din po ng special edition ng Nubia Neo 5 GT. Ang main difference po niya compare sa may unang version is magkakaroon po siya ng liquid cooling. Same po na nasa GT50 Pro 5G. Pero sana wag naman masyadong tumaas yung presyo niya. Dahil yung presyo po ng regular version po ng Nubia Neo 5 GT is nasa around 15,000 po siya. Kung medyo namamahalan ka dyan sa mga smartphone ni Nubia, dito naman tayo guys sa mga paparating po ng mga budget phone. Guys, last year lang po si Hot 60 Pro ang isa sa pinaka-best budget po ng 2026. At finally, ilalabas na nga rin po ang Infinix Hot 70 Pro 5G. Yes guys, naka 5G po siya. Kaya i-expect na po natin na aabot po ng 10K mahigit yung kanyang SRP. Dahil umabot na nga rin po ng 8,000 pesos yung presyo po ng Hot 60 Pro ngayon, na dating nasa around 6,000 lang. Pero feeling ko para po sa specs na binigay ni Infinix dyan, malamang aabot po yan guys ang 13,000. Then naka-Dimensity 7100 nga po yung processor niya, naka-80 gram, 256GB internal storage, 144Hz po yung ating refresh rate, at 50 megapixel po ng Sony camera, saka 6,000 mAh siya battery. Pero syempre guys, hula ko pa lang po yung around 13,000 na yan. Nag-base pa lang din po ako sa mga bagong labas nga po na Infinix sa mga smartphone ngayon. Pero if ever po na magiging 13K po yung presyo niya, sana naman guys, mag-sale po siya ng around 10,000 lang. I think para po sa specs na makukuha natin, kung 10K lang po or 11K lang po yung presyo niya, I think panalo na po yung smartphone na yan. Dagdag ko na rin pala, meron palang active matrix cube itong si Hot 70 Pro dito po sa may baba ng kanyang camera. Next smartphone po tayo. Ito pong si Tecno Camon Slim. Last year lang guys, Tecno Slim lang po yung pangalan niya. Ngayon pong 2026, Camon Slim lang po yung tawag sa kanya. Yes guys, alam ko po yung nasa isip nyo. Siyempre, malamang guys, ang malaking upgrade po ng Tecno Slim. Dito pa nga po sa may bagong version, guys, sigurado mas maganda na po yung kanyang camera. Meron po siyang 6.78 inches AMOLED display na meron pong 1.5K resolution with 144Hz sa refresh rate. Yes guys, naka 50 megapixel po siya na Sony camera. 32 megapixel na front selfie camera. Helio G200 po na processor. At 5.6 mAh po na battery. Maraming color po na available sa kanya ngayon. At mukhang maganda po yan lahat guys para sa akin. Hindi na siya plain tulad po ng last year model na black lang po, saka white lang. Dito po sa may bagong version, marami tayong pagpipilian na kulay. Guys, kung pipili ako sa mga kulay ng bagong Tecno Slim, mukhang mas pipiliin ko pa rin po is yung kulay white dyan. Yung Mondrian Edition. Kayo guys, anong kulay po ng Camon Slim yung para sa inyo mas maganda po? Comment nyo po sa may comment section. Dagdag ko na nga rin po pala, meron din po palang lalabas sa Tecno Spark 50 Pro. Ang kaibahan lang po niya sa may regular version is naka Helio G100 nga po yung processor niya. Tapos mas maliit nga lang po yung battery niya na 6,000 mAh siya battery. Pero sana guys, mura lang po yung presyo niya na sana hindi po ito masyadong mahal. Next smartphone po natin, si Poco M8 Power, aka Redmi Note 17. Same phone lang sila guys, pero malamang sa malamang mas mahal po itong si Redmi. Ang balita ko is meron po siyang 7 inches display na meron Full HD+, 120Hz yung refresh rate with Snapdragon 4 Gen 4. 50 megapixel yung kanyang main camera, 8 megapixel na front selfie camera, 8,000 mAh siya battery, saka po 45 watts sa charger. Guys, sa ganyan pong combination ng specs, sana naman wag po siyang aabot ng higit 10,000 pesos. Dahil if ever po na aabot po siya ng higit 10,000 pesos nga po sa may SRP niya, guys, masyado pong mahal yung smartphone na yan. Mas okay po kung less than 10K lang po siya. Actually guys, even nga po sa may 10K, tagalid pa rin po yung smartphone na yan. Sa tingin ko, worth it po yung ganyang klase ng specs kung sa may around 8,000 lang po na SRP. Tapos magbibigay po ng discount si Poco or si Redmi na magsisale nga po siya ng around 7,000. Pero tingnan pa rin natin kung magiging magkano nga po yung SRP niya. Maglalabas din pala sila guys ng Redmi Note 17 Pro aka Poco X8 Regular Edition. Pero hindi pa ako sure guys kung yan din ba ang magiging Poco X8.
Pero dito nga po kay Redmi Note 17 Pro, sure na po tayo dito. Ito po yung specs niya. Meron siyang 6.83 inches, 1.5K resolution, 120Hz po yung ating display, with Gorilla Glass Victus 2 na protection. Snapdragon 6S Gen 4 po yung processor niya, with 9,000 mAh siya battery. 67 watts sa charger, saka 50 megapixel po na main camera. Pero guys, sa kanyang klase po ng specs, ako daw po magsasabi sa inyo, hindi na po natin kailangang hintayin ang Redmi Note 17 Pro. Di siguradong mahal siya. Pero yung specs po na makukuha natin, downgrade po compare po sa may last year model. Kaya mas okay guys na wag na nating hintayin yan. Pero itong susunod ng smartphone natin, eto guys, magandang abangan to ngayon. Guys, anytime pwede na pong ilabas si Tecno ang POVA 8 5G. Yes guys, naka 5G siya. At mukhang wala pong regular edition ngayon ng POVA 8. Meron po siyang 6.78 inches, 144Hz refresh rate. Dimensity 7100 po yung kanyang processor. 50 megapixel ang main camera, pero naka-Sony lens din po yan. Same nga po ng common series. 8,000 po yung kanyang battery, with 45 watts sa charger. Well guys, dito pa lang po sa main picture natin, mukhang manipis po ang design niya ngayon para sa isang POVA. Unlike po sa ibang POVA series na makapal po yung mga body nila. Meron din palang lalabas sa POVA 8 Pro 5G na mas premium po yung design. Slightly mas malakas po yung processor. Meron po siyang better design, saka mas magandang display. Guys, lagpas 5 smartphone pero yung binanggit ko ngayon. Para sa iyo guys, anong smartphone po dyan yung aabangan nyo? Guys, ang aabangan ko po dyan is yung Redmi Note 17 Pro. Aabangan ko po kung magkano po yung magiging presyo niya. Dahil siguradong overpriced po yan. Meron pala tayong ongoing po na giveaway. Nandyan po sa may comment section yung link natin kung paano po makasali. Comment and share lang po at dapat nakasubscribe ka rin. Yun lang guys. Thanks for watching.